Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Leonora palaging may mahiwagang panaginip. Gusto niya ang isang kasal na parang isang fairy tale, puno ng pag-ibig at pakikipagsapalaran sa tabi Fausto. Sa kanyang imahinasyon, magtutulungan sila sa lahat ng bagay, magkakasamang magdedesisyon at haharapin ang anumang pagsubok na dala ng buhay. Ngunit sa sandaling ikasal sila, Leonora napagtanto niya na ang katotohanan ay ibang-iba sa kanyang napanaginipan. Sa simula pa lang, malinaw na iyon Fausto. Siya ay napakalapit sa kanyang ina, Mariette, para siyang may espesyal na puwang sa kanyang puso na hindi maaaring sakupin ng wala at kahit na sino. Upang Fausto, ang kanyang relasyon sa kanyang ina ay sobrang mahalaga at nagsimula itong lumikha ng ilang mga problema sa pagitan niya at Leonora. Mariette sa turn ay may napakalakas na personalidad at gustong kontrolin ang lahat. Parang gusto niyang makasama sa bawat maliit na detalye ng buhay ng mag-asawa. Kahit kailan Leonora sinubukang magpasya ng isang bagay na simple tulad ng kulay, ng mga dingding o kung ano ang kakainin para sa hapunan. Naroon ito Mariette, pagbibigay ng iyong opinyon. At ang pinakamasama ay iyon Fausto, sa halip na suportahan Leonora, tila mas piniling makinig sa kanyang ina. Ginawa ang sitwasyong ito Leonora parang anino, invisible sa sarili mong buhay. Para siyang nanonood ng isang palabas, kung saan ang iba ay ang bida at siya ay isang manonood lamang. Kahit na ang kanyang mga ideya at pangarap, na dati ay napakatalino, ay madalas na hindi pinansin. Naramdaman niyang hindi na mahalaga ang boses niya. Parang unti-unting naglalaho, nawawala ang kulay at buhay na minsang pumupuno dito. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lang nadagdagan ang tensyon. Leonora pakiramdam niya ay nag-iisa siyang lumalaban sa isang labanan, isang tahimik na digmaan sa loob niya. Ang kaligayahan niya ay parang isinakripisyo para lang mapasaya siya. Mariette, na kasama ang malakas na presensya nito, ay naging simbolo ng lahat ng mali sa buhay ni Leonora. Sa tuwing hindi siya pinapansin, may parte sa kanya na nagpaalam na parang may namamatay na ilaw sa loob niya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng saya na Leonora naranasan ko at masakit ang lungkot na nararamdaman ko ngayon. Bawat komento mula sa Mariette, bawat desisyon na ginawa ng wala Leonora, parang mas lalo siyang nalalayo sa kung sino talaga siya. Ang pakiramdam ng pag-iiwan ay nagsimulang kumain ng malayo sa kanyang puso, tulad ng isang piraso ng kalawang na metal. Leonora napagtanto niya na ang kanyang buhay ay hinuhubog ng mga pagnanasang hindi sa kanya, na para bang nabubuhay siya sa isang pelikulang hindi niya pinili. Ang pagmamahal na minsan kong naramdaman Fausto, na parang mainit na apoy, ngayon ay may halong pait. Sa halip na maging isang koponan, sila ay tila nasa magkabilang panig. Leonora natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong sa isang ipo-ipo ng kawalang kasiyahan, kung saan ang bawat slight ay lumayo sa kanya mula sa kanyang sarili. Ang kanyang panloob na pakikibaka ay lumago araw-araw, at ang mga pagdududa at pagkabigo ay naipon na parang madilim na ulap sa kanyang isipan. Iniisip niya kung kaya niyang tiisin ang lahat ng ito nang hindi tuluyang mawawala kung sino talaga siya. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, Leonora napagtanto niya na kailangan niya ng pagbabago. Ang bawat araw ay isang tahimik na labanan. Isang pagtatangka upang mahanap ang kumpiyansa, masayang babae na siya dati. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng desisyon na magpapalaya sa kanya mula sa hindi nakikitang mga tanikala na nagtali sa kanya sa buhay na ito na hindi sa kanya. At kahit masakit ang landas, ang lakas na nagsimulang umusbong sa loob niya ay parang liwanag sa dilim na nagbibigay liwanag sa kanyang landas tungo sa kalayaan. Sa sandaling iyon, isang bagong pag-asa ang nagsimulang mamulaklak sa puso ng Leonora. Pinangarap niya ang isang hinaharap kung saan siya ay maririnig at igalang. At ang pagnanais na ito ang nagtulak sa kanya na maghanap ng isang bagong landas kung saan siya ay tunay na magiging kanyang sarili. Leonora, alam niya na ang pagbabagong ito ay hindi magiging madali. Ngunit ang kanyang determinasyon na mabawi ang kanyang boses at ang kanyang espasyo ay lumago araw-araw. Handa siyang harapin ang mga pagsubok na darating. Taglay ang tapang ng isang tao na sa wakas ay nagpasyang mamuhay sa buhay na lagi niyang pinapangarap. Leonora palaging pinangarap na magkaroon ng isang fairy tale wedding, kung saan sila ni Fausto
ay magtutulungan sa lahat ng bagay, malalampasan ang mga hamon ng magkasama. Gayunpaman pagkatapos ng seremonya, napagtanto niya na ang katotohanan ay ibang-iba sa kanyang naisip. Napakalapit ni Fausto sa kanyang ina, si Mariete, at nagsimula itong lumikha ng mga problema sa pagitan nila. Si Mariete ay isang malakas at makontrol na babae at hindi nagtagal ay nagsimulang makialam sa lahat ng bagay sa buhay ng mag-asawa. Sa tuwing susubukan ni Leonora na pumili, tulad ng pagpili ng kulay ng dingding sa bahay o kung ano ang lulutuin para sa hapunan, naroon, si Mariete nagbibigay ng opinyon at nakikialam. At si Fausto, sa halip na suportahan si Leonora, ay tila mas gusto niya ang gusto ng kanyang ina. Nagdulot ito ng pagkabigo at kalungkutan ni Leonora, na para bang siya ay nagiging invisible sa kanyang sariling buhay. Para siyang manonood sa isang teatro, kung saan ang lahat ay isang bida, habang ang kanyang boses ay kumupas. Araw-araw binabaliwala ang kanyang opinyon at nawawala ang pag-asa niyang marinig. Para bang sa tuwing hindi siya napapansin, may isang parte sa kanya ang nawawala. Isang eko na lang ang natitira sa kanyang dating. Ang tensyon sa bahay ay tumataas araw-araw, na para bang anumang oras ay sasabog na ang isang bagyo. Pakiramdam, ni Leonora ay nag-iisa siyang lumalaban sa agos ng kawalang kasiyahan na bumalot sa kanya, na sumisipol sa kanyang mga pag-asa at pangarap. Sa tuwing sinusubukan niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman, pakiramdam niya ay nilalamon ng katahimikan. Ang kanyang mga salita o hindi pinansin ni Mariete, na tila nakatutok sa sarili niyang mga frustrations. Ang ideya ng pagkakaroon ng kapayapaan sa kanya ay ginawang isakripisyo ni Leonora ang kanyang sariling kaligayahan, at ang katotohanan ito ay lalong nagpahirap sa kanya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Leonora na kailangan niyang palayain ang kanyang sarili mula sa kontrol na ito na sumasakal sa kanyang kagalakan. Bawat araw, isang maliit na kislap ng tapang ang nagsimulang magningning sa loob niya, handang maging isang malakas na apoy na magpapatingkad sa kanyang landas at magpapakita sa kanya na oras na para sa pagbabago. Sa gitna ng patuloy na sakit, na ito nagsimulang muling tuklasin ni Leonora ang mga lumang libangan na nakapagpasaya sa kanya. Naalala niya kung paano, noong bata pa siya, gumugol siya ng maraming oras sa pagguhit sa kanyang kwaderno, na ginagawang mga canvases na puno ng mga kulay at hugis na nagpapahayag ng kanyang tunay na diwa. Nahihiyang ngiti, kinuha niya ang isang lapis at isang pad ng papel at nagsimulang mag-drawing muli. Ang mga linya at hugis ay nagsimulang mabuhay sa ilalim ng kanyang mga kamay, at ang bawat hagod ay tila nakakatulong na mapawi ang ilan sa namumuong presyon sa kanyang dibdib. Ang kaligayahang nadama niya ng gumuhit ay parang sinag ng sikat ng araw na tumatago sa madilim na ulap, na naghahatid ng liwanag at init sa kanyang puso. Bukod sa pagguhit, naging bahagi na rin ng kanyang routine ang pagbabasa. Nakalimutan na ni Leonora kung gaano kasiya siya ang magsaliksik sa mga kwentong naghatid sa kanya sa malalayong lugar, malayo sa mga tensyon sa pang-araw-araw na buhay. Nagsimula siyang maglaan ng oras tuwing gabi, bago matulog, upang mawala ang sarili sa mga pahina ng isang libro. Ang mga karakter na kilala niya ay naging matalik na kaibigan, nag-aalok ng aliw at pagtakas sa mga oras ng kalungkutan. Ang bawat pahinang nakabukas ay parang isang hakbang ang layo mula sa pagkabalisa na nakapaligid sa kanya, at nagsimula siyang mapagtanto na ang maliliit na sandali ng kagalakan ay mahalaga sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Ngayon, gusto ni Leonora ng higit pa sa mabuhay. Gusto niyang umunlad at maging ang babaeng dati, puno ng mga pangarap at ideya. Nagsimula siyang mag-isip kung paano niya madadala ang mga maliliit na kagalakan na ito sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Bakit hindi lumikha ng isang espesyal na espasyo sa bahay, isang maliit na sulok ng kanyang sarili kung saan siya ay maaaring gumuhit at magbasa ng payapa. Nang may determinasyon, inipon niya ang ilang bagay na mayroon siya, tulad ng komportableng upuan, isang maliit na mesa na nakita niya sa attic at ang mga kulay na panulat na nakaimbak pa rin. Habang itinatayo niya ang kanyang maliit na kanlungan, isang bagong enerhiya ang nagsimulang dumaloy sa loob niya, na para bang ang bawat bagay ay nagbabalik ng bahagi ng kanyang dating kaligayahan. At kaya, unti-unti, nagsimulang muling kumonekta si Leonora sa kanyang panloob na sarili. Sa bawat bagong pahinang binabasa, sa bawat guhit na iginuhit, mas lumakas at mas determinado siyang hanapin ang kanyang kalayaan.
Napagtanto ni Leonora na ang mga sandaling ito ng paglikha at imahinasyon ang susi sa pagbubukas ng mga pintuan ng kanyang kaligayahan. Sa bagong pananaw na ito, hindi lamang niya pinangarap ang isang mas magandang kinabukasan, ngunit nagsimula ring maniwala na posible itong makamit. At sa paglaki ng paniniwalang ito sa loob niya, sa wakas ay handa na siyang harapin ang mga pagsubok na darating at mabawi ang kanyang tunay na diwa. Sa pagsisikap na magbukas, nagpasya si Leonora na kausapin si Fausto tungkol sa kanyang nararamdaman. Ngunit sa tuwing nagsasalita ito, ipinagtatanggol niya ang kanyang ina at hindi pinansin ang nararamdaman nito. Nagtanong ito sa kanya kung mahal pa ba niya si Faust o nakaramdam lang siya ng matinding sama ng loob. Ang bahay na dapat ay isang mapagmahal na tahanan ay naging lugar ng tahimik na away at kalungkutan. Si Leonora, na noon pa man ay malakas at determinado, ngayon ay nakaramdam ng pagod. Ang pagod na dati ay abala lang ay lumaki at naging isang anino. Araw-araw akong nagising na mabigat ang mga mata, na para bang buong gabi akong nahihirapan sa isang masamang panaginip. Kahit na ang mga simpleng gawain, tulad ng paglilinis ng bahay o paghahanda ng hapunan, ay naging napakalaking hamon. Kinaladkad niya ang sarili sa loob ng bahay. Dahil sa bigat ng pagod, ay tila nasusuffocate siya. Ang mga pagkain na dati ay inihanda ng may pag-iingat, ngayon ay mabilis at mura. Halos para silang ginawa ng isang robot. Mas malala pa ang mga gabi. Nang sa wakas ay nakahiga na siya, hindi siya pinapahinga ng kanyang pag-iisip. Naalala niya ang bawat mahirap na pag-uusap at bawat hindi pagsang-ayon na tingin ni Faust na ginagawang bihirang bisita ang pagtulog. Pagsapit ng madaling araw, mas lalo pang nakaramdam ng pagod si Leonora kaysa noong nakaraang gabi, na para bang nakulong siya sa walang katapusang ikot ng pagod. Napansin niyang nag-iiba na ang kanyang katawan. Ang mga salamin ay sumasalamin sa ibang babae na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at maputlang anyo. May kirot sa dibdib na ikinatakot niya, parang may nabasag sa loob niya. Ganun pa man, patuloy na nagpupumiglas si Leonora na panatilihing maayos ang lahat. Sa pakiramdam na kung susuko siya, walang tutulong sa kanya. Sa sobrang pag-aalala ni Fausto sa sarili niyang mga problema, ay tila hindi niya nakikita kung gaano siya nagdurusa. Nang subukan ni Leonora na ipaliwanag ang kanyang nararamdaman, hindi niya ito pinansin at iminungkahi na kailangan niya ng higit pang ehersisyo. Sa harap ng lahat ng ito, nagpasya si Leonora na kailangan niya ng tulong. Nagsimula siyang humingi ng payo sa mga kaibigan at propesyonal na maaaring sumuporta sa kanya. Alam niyang kailangan niya ng plano para pangalagaan ang sarili at maibalik ang kanyang kalusugan at kaligayahan. Dahil sa desisyong ito, napagtanto niya na oras na para bumuo ng bagong landas. Isang landas kung saan madarama niyang muli siyang mahalaga at masaya. Nakaramdam din si Leonora ng matinding kalungkutan. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang mga kaibigan at pamilya na nakatira sa malayo, kaya itinago niya ang lahat sa kanyang sarili. Nilalabanan niya ang isang di nakikitang karamdaman na tila nagpapatuyo sa kanya araw-araw. Nakalulungkot malaman na hindi napagtanto ng kanyang sariling asawa ang kanyang sakit. Ang pagwawalang bahala ni Faust ay parang isang matalas na espada, nananakit sa kanya ng higit sa anupaman. Nadama ni Leonora na ang pagod ay hindi lamang pisikal. Naaninag niya ang pagod ng kanyang kaluluwa. Sa patuloy na presensya ni Mariette na tila laging kumokontrol sa kanya, lalo pang naging mahirap ang sitwasyon. Tila isang mapagmahal na ina si Mariette, ngunit ang totoo ay para siyang anino na nagbabanta sa kaligayahan ni Leonora. Sa kaibuturan, alam ni Leonora na kailangan niyang humanap ng paraan para palayain ang sarili sa sitwasyong ito. Handa siyang ipaglaban ang buhay na gusto niya noon pa man, at ang laban na iyon ay nagsimula na ngayon, paisa-isang hakbang. Leonora, nakatira ako sa isang lugar na, sa halip na malugod, ay parang isang larangan ng digmaan. Mula sa simula ng iyong kasal, ang iyong biyenan, Mariette, ginawa niya ang isang punto ng pagpapataw ng kanyang sarili sa bahay. Siya ay lumitaw ng wala saan, tulad ng isang bagyo, palaging puno ng pamumuna at masasamang komento. Upang Mariette, wala yon Leonora, sapat na ang ginawa niya kahit ang pagkaing inihanda niya. At palagi niyang naaalala kung paano Fausto, ang kanyang anak, ay mas masaya nang tumira ito sa kanya. Parang Mariette, gusto niyan Leonora, pakiramdam niya ay maliit siya, na para bang siya ay isang nanghihimasok sa kanyang sariling tahanan. Sa pagod at kawalan ng suporta mula sa Fausto,
Leonora pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Para siyang nakikipaglaban sa isang labanan na hindi naiintindihan ng iba. Sa bawat oras Mariette inatake siya ng kanyang matatalas na salita. Leonora nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Parang nawawalan siya ng parte sa sarili niya. Bihira lang ang away ng dalawa. Pero kapag nangyari nga, para silang mga bagyo na nagpagulo sa lahat. Mariette lumikha ng intriga at sanhi Fausto nagdududa sa kakayahan na Leonora bilang asawa. At siya, sa halip na ipagtanggol, ay laging pumanig sa kanyang ina. Parang Leonora ay nakulong. Ang maliliit na kahihiyan na ito ay parang mga tinik na unti-unting sumusugat sa kanya. Mariette inalagaan ang lahat, pagpapasya kung ano ang pinakamahusay para sa bahay, habang Leonora nakaramdam siya ng unti-unting pagka-suffocate, hindi makahanap ng ligtas na lugar para huminga. Kahit kailan Mariette ay hindi doon, ang kanyang mabigat na presensya ay tila sa bawat sulok ng bahay, ginagawa Leonora pakiramdam na mas nakahiwalay. Ang patuloy na salungatan na ito ay sumisira hindi lamang sa kanyang kaligayahan, kundi pati na rin sa kanyang kalusugan. Ang stress ay nagpapagod sa kanya na ang bawat pagbisita sa Mariette parang mas ninakaw nito ang lakas niya. Leonora gusto niyang humanap ng paraan para palayain ang sarili. Pero habang sinusubukan niya, lalo lang Mariette nakapalibot sa kanya. Para sa biyenan ang layunin ay malinaw, upang mapanatili Leonora sunod-sunuran at walang boses. Tungkol diyan Fausto parang wala na siyang pakialam sa sitwasyon, sa paniniwalang mabait at concern lang ang kanyang ina. Lumipas ang mga araw sa mabigat na katahimikan kung saan nakatago ang saya. Ang bahay na dapat sana ay isang welcoming home ay naging isang madilim na lugar kung saan Leonora pakiramdam niya ay lalong natalo. Sa bigat ng tensyon sa bahay, Leonora, nagsimula siyang maghanap ng mga sandali ng kapayapaan. Ang parke ang naging kanyang kanlungan, isang lugar kung saan siya makakatakas. Kahit saglit lang. Noong nandoon ako, parang iba ang lahat. Ang matataas na puno ay malumanay na umindayog sa hangin, ang mga ibon ay masayang umaawit, at ang mga kahoy na bangko ay tila nag-aanyaya sa kanya na magpahinga. Ang amoy ng mga bulaklak at ang pag-awit ng mga ibon Leonora pakiramdam ng kaunti pang buhay. Sa bawat hakbang sa kahabaan ng mga landas, nabawi niya ang kaunting katahimikan na nawala sa kanya, na para bang ang parke ay isang liwanag sa dilim. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya na, habang nilalanghap niya ang sariwang hangin, medyo nabawasan ang kanyang sakit. Para bang ang mga sandaling iyon sa labas ay isang paghinga, isang pahinga mula sa pressure na kinakaharap ko sa bahay. Leonora, nagsimula akong mangarap, kahit saglit lang, ng buhay kung saan muli akong magiging masaya. Sa isa sa mga escapade na ito nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Nakilala niya si Leandro. Siya ay mabait at may magiliw na paraan. Isang presensya na nagpapaginhawa sa kanya. Isang araw, habang naglalakad sa parke ng walang alinlangan, Leonora, nawala sa kanyang pag-iisip, natapilok sa isang bato at muntik ng mahulog. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya, hinanda niya ang sarili para sa impact. Pero biglang may humawak sa braso niya. Si Leandro iyon, na nakaupo sa malapit na bench. "Are you okay?" tanong niya. Bakas sa mga mata niya ang pag-aalala. Leonora, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang sarap sa pakiramdam na may nagmamalasakit talaga sa kanya. Ang maliit na pag-aalaga na ito ay nagpainit sa kanyang puso, tulad ng isang sinag ng araw sa isang maulap na araw. Mula sa araw na iyon, nagsimulang pumunta si Leandro sa park kasabay ng Leonora. Sa bawat pagkikita ay nagpalitan sila ng ngiti at pagbati hanggang sa naging natural ang usapan. Ang isang espesyal na pagkakaibigan ay nagsimulang mamulaklak sa pagitan nila, tulad ng isang nababanat na halaman na nakakahanap ng buhay kahit na sa pinakamahirap na mga kondisyon. Si Leandro ay may ganitong pambihirang kakayahang mapansin kung kailan Leonora nalungkot siya. Kahit hindi siya umimik, umupo siya sa tabi mo, laging matulungin, na para bang may radar siya para sa iyong emosyon. Sa paglipas ng panahon, Leonora, malayang buksan ang kanyang puso sa kanya. Ang sakit ng hindi maintindihan Fausto at ang patuloy na presyon ng Mariette, napakabigat ng mga ito sa kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon, pinahintulutan niya ang kanyang sarili na ibahagi ang mga pakikibaka na ito. "Pakiramdam ko palagi akong lumalaban para mapasaya ang ibang tao at kinakain ako nito," aniya. Leonora, sa isa sa mga sandaling iyon ng pagtitiwala, si Leandro ay nakinig ng mabuti sa kanya nang hindi naaabala
Ang kanyang mga salita ng paghihikayat ay parang banayad na balsamo para sa kanyang emosyonal na mga sugat. Palagi siyang may mabait na sasabihin. Isang bagay na ginawa niya, Leonora, medyo gumaan ang pakiramdam na parang may bigat na inaalis sa iyong mga balikat. Ang mga pagpupulong sa parke ay naging isang tunay na kanlungan para sa Leonora. Ang mga pag-uusap kay Leandro ay parang hininga ng sariwang hangin sa kanyang nakalulungkot na buhay, na tumutulong sa kanya na makahanap ng pag-asa sa gitna ng kaguluhang bumabalot sa kanya. Nagbahagi sila ng tawanan, pinag-usapan ang kanilang mga pangarap at gumawa ng mga plano tungkol sa kung ano ang gusto nilang gawin kapag ang mga bagay ay mas kalmado. Ang pagkakaibigang ito ay nagsimulang maging isang mahalagang pundasyon sa kanyang buhay, at Leonora napagtanto niya na hindi na siya nag-iisa sa kanyang pakikibaka. Binuhay ni Leandro Leonora ang gaan na kailangan niya. Sa bawat paglalakad nila, hinikayat niya itong tingnan ang mundo ng may higit na pag-usisa at kagalakan. Sinimulan nilang galugarin ang parke ng magkasama, natuklasan ang mga nakatagong sulok, tulad ng isang maliit na lawa na may mga duckling na lumalangoy sa paligid o isang trail na natatakpan ng mga wildflower. Ang maliliit na pakikipagsapalaran na ito ay nagpakain sa kanyang kaluluwa, at ginawa siya, Leonora, para maramdaman na may mundong lampas sa mga anino na nakapaligid sa kanya. Sa tabi ni Leandro, napagtanto niya na ang buhay ay may kagandahan kahit na sa pinakamahirap na sandali. Ang kanilang pagkakaibigan ay lumago ng natural at tunay, at Leonora nagsimula siyang mapagtanto na posible na makahanap ng kagalakan at ginhawa sa gitna ng kanyang mga pakikibaka. Si Leandro ay naging isang tanglaw sa kanyang buhay na nagbibigay liwanag sa daan sa kadiliman, at ipinakita sa kanya na kahit na sa mapanghamong panahon, ang pag-asa ay maaari pa ring magningning. Ang bagong koneksyon na ito ay hindi lamang nagdala ng hininga ng pag-asa, ngunit nagising din, Leonora, isang pagnanais na maging higit pa upang ipaglaban kung ano ang talagang gusto mo at payagan ang iyong sarili na maging masaya. "You deserve to be happy, Leonora," sabi ni Leandro, habang naglalakad sila sa daan na napapaligiran ng mga puno. Walang sino man ang dapat manirahan sa isang lugar na nag-aalis ng lahat ng kagalakan sa buhay. Ang mga salitang ito ay umantig sa puso ni Leonora sa paraang hindi niya inaasahan. Sa wakas, tila may nagmamalasakit sa kanya, hindi bilang asawa o manugang, kundi bilang isang taong dumaranas ng mahirap na panahon at nangangailangan ng suporta. Ang pagkakaibigan ni Leandro ay parang gamot na nagpakalma sa kanyang nasaktang kaluluwa. Ang mga pagpupulong kay Leandro ang naging pinakamagandang sandali ng araw para kay Leonora. Nagbibilang siya ng mga araw hanggang sa makita niya itong muli, nang makatakas siya sa panggigipit at maging sarili na lang, nang walang takot sa pamumuna. Sa piling ni Leandro, pakiramdam niya ay makakahinga siya ng malalim at makakapagpahinga kahit ilang minuto lang. Ang mga sandaling ito ay nagdulot ng kaunting ginhawa sa gitna ng mabigat na katotohanang naghihintay sa kanya sa bahay. Ngunit alam ni Leonora na ang pagtakas na ito ay pansamantala. Hanggat gusto niyang mawala ang sarili sa mga maliliit na pahinga na ito, ang malupit na katotohanan ay palaging nakakubli, handang hilahin siya pabalik sa kaguluhan. Nag-iwan ito ng magkahalong pasasalamat at lungkot sa kanyang dibdib. Nakahinga ng maluwag si Leandro, ngunit hindi niya nailigtas si Leonora sa mga unos na bumabalot sa kanya. Isang hapon habang naglalakad sa parke, nakaramdam si Leonora ng hindi maipaliwanag na pagod. Umiikot ang kanyang ulo, at bago niya namalayan, hindi na siya kayang suportahan ng kanyang mga paa. Sinubukan niyang sumandal sa puno, ngunit mahina ang kanyang mga kamay. Biglang nagdilim ang lahat at nahimatay siya sa sahig. Nang magising si Leonora, nasa isang lugar na siya na hindi niya kilala, napapaligiran ng malalambot na boses at maliwanag na ilaw. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niyang nasa ospital siya. Ang tunog ng kagamitan at ang amoy ng disinfectant ay nagpaunawa sa kanya kung ano ang nangyari. Mabigat at masakit ang kanyang katawan, na para bang nagising lang siya sa isang bangungot. Isang magiliw na nurse ang nasa gilid niya, nakatingin sa mga gamit. "Gising ka na, buti naman," nakangiti niyang sabi. "Namatay ka sa park, pero nandito kami ngayon para alagaan ka." Sinubukan ni Leonora na magsalita, ngunit napakahina ng kanyang boses na halos hindi niya marinig. Tila malayo ang lahat, para siyang nasa isang nakakalito na panaginip. Tinagtagal, sinimulan siyang suriin ng mga doktor. Natuklasan nilang dehydrated at kulang sa sustansya si Leonora.
at pagod ang puso dahil sa stress na kanyang kinaharap. Ang pagkahimatay ay hindi lamang isang insidente. Senyales na humihingi ng tulong ang kanyang katawan, bagay na matagal na niyang hindi pinansin. Si Leandro, na natagpuan siya sa parke, ay nanatili sa tabi niya hanggang sa madala siya sa ospital. Nang mabigyan siya ng pahintulot, pumasok siya sa silid, nag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaluwagan na siya ay buhay, ngunit pati na rin ang kalungkutan na makita siyang mahina. Leonora, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Wika ni Leandro, puno ng pag-aalala ang boses. You can't continue going like this, pushing yourself beyond your limits. Your body needs attention. Ang mga salitang ito ay lubhang nakaantig kay Leonora. Ang kabaitan ni Leandro taliwas sa lamig ng kanyang pang-araw-araw na buhay ay nakadama sa kanya ng pag-asa na marahil ay may pagkakataon na magsimulang muli. Habang nakahiga siya sa ospital, nagsimulang magmuni-muni si Leonora kung paano dumating ang lahat sa puntong ito. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Leandro. Tama siya, ngunit pakiramdam niya ay nakulong siya para siyang nasa isang kalituhan na walang paraan. Ang kanyang buhay ay naging isang ikot ng mga obligasyon at mga inaasahan na nag-iwan sa kanya ng pagkapagod. Parang laging nandyan sina Mariette at Fausto, nauubos ang kanyang lakas. Nilinaw ng mga doktor na kailangan ni Leonora ng pahinga, isang malusog na dieta at, higit sa lahat, upang mabawasan ang stress. Kung hindi mo ito gagawin, ang iyong kalusugan ay maaaring lumala pa. Ang balitang ito ay natakot sa kanya. Siya ay nakikitungo sa isang bagay na mas seryoso kaysa sa kanyang napagtanto. Habang nakatingala sa kisame ng ospital, naisip ni Leonora kung paano naging bangungot ang kanyang mga panaginip. Noon pa man ay gusto niyang maging masaya at magkaroon ng pamilya, ngunit ngayon ay nahihirapan siyang manatiling buhay. Ano ang nangyari sa buhay na gusto niya? Paano umabot sa puntong ito ang lahat? Ang tanong na higit na nagpahirap sa kanya ay kung mag-aalala ba si Fausto sa kanya kapag nalaman niya ang kalubhan ng kanyang kalagayan. Sinubukan ni Leonora na iwaksi ang kaisipang ito, ngunit laging bumabalik, pinipiga ang kanyang puso. Para bang ang kawalang interes niya sa paglipas ng panahon ay lumikha ng isang madilim na anino sa kanyang buhay. Sa gitna ng kalituhan na ito, nagpasya si Leonora na kailangan niyang humanap ng paraan para mapangalagaan ang sarili kahit na ang pagharap sa mga paghihirap na naghihintay sa kanya. Napagtanto niya na, para maging tunay na masaya, kailangan niyang maging matapang at lumaban para sa isang buhay kung saan maaari siyang magliwanag. At ang bagong determinasyon na ito ay nagsimulang lumago sa loob niya, tulad ng isang maliit na ilaw na bumukas, na nagbibigay liwanag sa kadiliman sa paligid niya. Si Leonora ay nakahiga sa isang hospital bed, nakatitig sa mapurol at puting kisame. Nadama niya na siya ay nasa isang napakahalagang sandali sa kanyang buhay, kung saan kailangan niyang gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanyang kalusugan, kanyang hinaharap at maging ang kanyang kasal. Ang talagang gusto niya, sa sandaling iyon, ay oras na huminga at makahanap ng lakas upang harapin ang hinaharap. Nang sa wakas ay dumating si Fausto, ang kanyang asawa, sa ospital, gumaan ang loob ni Leonora, ngunit medyo kinakabahan din. Pumasok siya sa silid na may kakaibang ekspresyon, na parang nag-iisip ng maraming bagay sa parehong oras, ngunit walang pag-aalala na inaasahan ni Leonora. Huminto siya sandali, tumingin sa kanya, at pagkatapos ay nagtanong sa mekanikal na paraan, "Kumusta ka?" Ito ay isang tanong, ngunit ang paraan ng kanyang sinabi ay tila isang obligasyon kaysa isang tanda na siya ay nagmamalasakit. Si Leonora, na nanghihina at nanginginig pa, ay nagsimulang sabihin sa kanya ang sinabi ng mga doktor. Pinag-usapan niya kung paano niya kailangan ng pahinga at pangalagaan ang sarili, at ang stress na iyon ay nagpapalala sa kanyang kalusugan. Parang humihingi ng tulong ang kanyang mga sinabi, ngunit umiling lang si Fausto na para bang normal lang ang lahat, ni hindi man lang siya lumapit para hawakan o aliwin. Sa halip, tumingin siya sa orasan at sinabi, sa walang pakialam na tono, "Sa tingin mo kailan ka uuwi? Kailangan ka ng bahay, at ako rin." Parang suntok sa tiyan ni Leonora ang sinabi ni Fausto. Paano niya mas inaalagaan ang takdang aralin kaysa sa pinagdadaanan niya? Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinipigilan itong bumagsak. I don't know, Fausto. Sabi ng mga doktor, kailangan ko ng panahon para makarecover, sagot niya. Pilit na pinapatatag ang boses. Ngunit nagkibit balikat lamang si Fausto at lumabas ng silid,
iniwan siyang mag-isa at muling nawalan ng halaga. Nakakabingi ang katahimikan na natitira, na puno lamang ng malayong ingay ng mga kagamitang medikal at ugong ng mga ilaw. Habang nakatayo roon si Leonora, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ipinaalala niya sa amin na kahit na sa mahihirap na panahon, ang maliliit na kilos ng kabaitan ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Marahil, kung nakatagpo siya ng lakas sa loob ng kanyang sarili, maaari siyang magsimulang gumawa ng maliliit na pagbabago na makatutulong sa kanya na mahanap ang kaligayahang ninanais niya. Kaya, sa gitna ng kalungkutan at katahimikan, nagsimulang umusbong sa kanyang puso ang isang bagong pag-asa na nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban at pangarap na sundin. Inisip ni Leonora kung ano talaga ang ibig sabihin ng maging masaya. Pagtingin sa kisame ng ospital, napagtanto niyang nag-iisa lang siya sa laban. Si Fausto, ang kanyang asawa, ay tila mas inaalala ang bahay kaysa sa kanyang kapakanan. Nalungkot siya dahil umaasa siyang nandyan siya para suportahan siya. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nagsimulang mapuno ng lakas na tila siya ay nagising sa isang bagong katotohanan. Sa ospital, kasama si Leonora sa isang silid kasama ang dalawang babae, sina Marta at Camila. Si Marta ay isang ginang na may kulay abo na buhok at isang mabait na ngiti, palaging nagniniting ng isang bagay na maganda. Si Camila naman ay mas bata at punong-puno ng sigla, kahit na siya ay humarap sa sarili niyang kahirapan. Napansin ng dalawa na malungkot si Leonora at nagpa siyang lumapit. Isang araw, habang nagniniting, sinabi ni Marta, "Mukhang kailangan mong makipag-usap." Minsan ang pag-uusap tungkol sa nararamdaman natin ay nakakatulong na gumaan ang pasan na dinadala natin. Nag-alinlangan si Leonora, ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang ibahagi ang kanyang damdamin na pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang kasal at ang presyon na kanyang nadama. Mas madaling dumaloy ang mga salita habang nakikinig si Marta ng may atensyon at pagmamahal. Ang pag-uusap ay naging isang balsamo para sa kanyang kaluluwa at nagsimula siyang mapagtanto na siya ay hindi nag-iisa pagkatapos ng lahat. Camila, always full of energy, added, "You must remember that life is too short to live just for others. You deserve to be happy, Leonora. Maybe it's time to think about yourself more." Ang ideyang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Leonora na nagbibigay ng panibagong kinang sa kanyang pagod na mga mata. Ang mga salita ni Camila na binigkas ng may katapatan na tila malayo sa kanyang mga taon ay nakaantig sa puso ni Leonora. Napagtanto niya na siya ay gumugol ng maraming oras sa pamumuhay upang pasayahin ang iba, kaya nakalimutan niyang pangalagaan ang kanyang sarili. Ang ideya na unahin ang kanyang sarili ay tila malayo, ngunit unti-unti, nagsimula siyang maunawaan na ito ay mahalaga. Sa paglipas ng mga araw, umusbong ang pagkakaibigan ni Leonora, Marta at Camila. Nagkwentuhan sila tungkol sa buhay nila, nagtawanan at umiyak pa. Kahit na humaharap sa mga hamon sa kanilang sariling kalusugan, natagpuan ni Marta at Camila ang lakas sa isa't isa. Ang hindi inaasahang pagsasama na ito ay nagdulot kay Leonora ng bagong lakas upang harapin ang mga hamon na naghihintay sa kanya. Isang araw, habang magiliw na hinahawakan ang kamay ni Leonora, sinabi ni Marta, "Mas malakas ka kaysa alam mo. Huwag mong kalimutan iyon. At tandaan, hindi ka nag-iisa." Ang mga salitang ito ay nagsindi ng munting apoy ng pag-asa sa loob ni Leonora. Napagtanto niya na, sa kabila ng mga paghihirap, may kapangyarihan siyang baguhin ang kanyang buhay. Nagsimula ang pagbabagong ito sa maliliit na aksyon at suporta ng mga bagong kaibigan na nagpapakita sa kanya ng halaga ng kanyang sariling buhay. Sa gitna ng napakaraming hamon, naramdaman ni Leonora ang lakas ng loob na mangarap muli at muling nabuhay sa kanyang puso ang determinasyong gawin ang mga unang hakbang tungo sa mas magandang kinabukasan. Isang araw, nagkaroon ng hindi kapanipaniwalang ideya si Camila. "Bumuo tayo ng support group dito sa ospital. Matutulungan natin ang ibang kababaihan na magbahagi ng kanilang mga kwento at tumulong sa isa't isa. Sa ganoong paraan, walang sino man ang makadarama ng labis na pag-iisa." Naisip ni Leonora na maganda ang ideya. Ang kakayahang tumulong sa ibang kababaihan habang tumatanggap ng suporta ay tila isang paraan upang makahanap ng bagong layunin, kahit na ito ay nasa loob ng mga pader ng ospital. Sa tabi ni Marta at Camila, pakiramdam niya, sa kabila ng mga paghihirap, may pag-asa pa rin. Ang init ng pagkakaibigan na natagpuan ni Leonora kina Marta at Camila
ay parang isang malugod na yakap na nagpahilom sa kanyang emosyonal na mga sugat. Araw-araw mas malakas at mas may kakayahan siyang harapin ang mga pagsubok na darating. Sa wakas, nagsimula siyang mangarap ng isang kinabukasan kung saan siya ay tunay na magiging masaya. Habang dahan-dahang lumipas ang mga araw sa ospital, maraming oras si Leonora para mag-isip. Sa pagitan ng mga pagbisita ng mga nurse at masiglang pakikipag-usap kina Marta at Camila, napag-isipan niya ang kanyang buhay. Ang pagiging malayo sa mga pang-araw-araw na responsibilidad ay nakatulong sa kanya na makita ang kanyang buhay sa isang mas malinaw na paraan. Hindi gaanong natatabunan ng mga hinihingi ni Fausto at ng kanyang biyenan na si Mariete. Sa isang tahimik na hapon, na may banayad na sikat ng araw na dumadaloy sa bintana, sinimulang alalahanin ni Leonora ang kanyang kasal. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong sinubukan niyang maging perpektong asawa para kay Faust. Sa kaibuturan ko, alam kong may mali. Nagkaroon ng isang lumalagong kawalan sa pagitan nila, ngunit sinubukan niyang huwag pansinin ito, umaasa na ang oras ay magdadala ng mga solusyon. Gayunpaman, ginawa lamang ng panahon ang walang laman na pagtaas na ito na ginagawang imposibleng huwag pansinin. Naisip din ni Leonora si Mariete, ang kanyang kumokontrol na biyenan. Si Mariete ay palaging isang mapang-api na presensya sa kanyang buhay, manipulahin at kinokontrol ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Napagtanto ni Leonora na, sa mahabang panahon, sinubukan niyang tanggapin ng isang taong hindi kailanman nakakita sa kanya bilang bahagi ng pamilya. Ang paghahanap na ito para sa pagtanggap ay naubos ang kanilang lakas at kagalakan sa pamumuhay. Ang pinakamasakit kay Leonora ay ang pangarap niyang maging isang ina na tila lalong nalalayo. Mula noong bata pa siya, naisip niya ang mga bata na tumatakbo sa paligid ng bahay, tawanan at ang init ng walang pasubali na pagmamahal. Ang pagiging isang ina ay isang mahalagang bahagi ng kung sino ang gusto niyang maging, ngunit ang pangarap na ito ay napigilan ng pagwawalang bahala ni Fausto, na hindi kailanman gustong magsalita tungkol sa pagkakaroon ng mga anak. Si Fausto ay palaging napakapraktikal at pinalihis ang mga pag-uusap tungkol sa pagiging ina na may malamig na mga sagot. Ang patuloy na pakikialam ni Mariete ay nagpalala lang ng sitwasyon. Mahirap mag-alaga ng bata, Leonora. Napaka-sensitive mo. I don't know if I could do it. Ani Mariete na nagtanim ng mga binhi ng pagdududa sa kanyang isipan. Sa paglipas ng panahon, ang malupit na mga salitang iyon ay nagsimulang maniwala kay Leonora na ang pagiging ina ay hindi para sa kanya. Ang bawat nabigong pagtatangka na makipag-usap kay Fausto tungkol sa paksa ay higit na nasiraan ng loob at dahan-dahan niyang tinanggap na ang pangarap na ito ay hindi maabot. Ang kakulangan ng mga anak sa kanyang kasal ay naging isang tahimik na sakit na sinimulan niyang harapin doon, nakahiga sa kama ng ospital. Gayunpaman, kahit sa gitna ng sakit na ito, napagtanto ni Leonora na napapaligiran siya ng mga kaibigan na sumusuporta sa kanya. Nagpasya siya na, sa halip na hayaan ang kanyang sarili na madala ng kawalan ng pag-asa, gagawin niya ang sakit na ito sa pagganyak. Sa tulong ni Marta at Camila, pinlano niya ang unang pagpupulong ng grupo ng suporta na iniisip ang isang maluwag na lugar kung saan maaaring ibahagi ng lahat ang kanilang mga kwento at makahanap ng lakas sa isa't isa. Kaya, nagsimulang magsulat ng bagong kabanata sa buhay ni Leonora, puno ng mga posibilidad at pag-asa. Si Leonora ay nasa isang sandali. Nang pagmuni-muni, halos tila siya ay tumitingin sa isang mahiwagang salamin na nagpapakita ng kanyang tunay na buhay. Napagtanto niya kung gaano siya nagsakripisyo sa paglipas ng mga taon na nagpapahintulot sa ibang tao na magpasya kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano ang dapat niyang maging katulad. Para siyang hinampas ng napakalaking alon at pakiramdam niya ay lumulubog siya sa dagat ng emosyon. Nagsimulang maunawaan ni Leonora na hindi niya kasalanan ang marami sa mga problemang kinakaharap niya. Ngunit sa halip ay isang sistema na nakakulong sa kanya na parang sapot ng gagamba na sumisira sa kanyang tunay na diwa. Sa mga pagtuklas na ito, isang bagong ideya ang lumitaw sa isipan ni Leonora. Oras na para bawiin ang kontrol sa kanyang buhay. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan na sina Marta at Camila, napagpasyahan niya na ang maliliit na pagbabago ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago. Nagsama-sama sila at nagsimulang magplano kung paano muling makakaugnay si Leonora sa kanyang mga pag-asa at hangarin na lumikha ng isang hinaharap na tunay na kanya. Dati, nadama ni Leonora ang pagkawala
Sinusubukan na maging lahat sa lahat, ang perpektong asawa, ang masunuring manugang at ang hindi nagkakamali na babae. Ngunit sa gitna ng lahat ng dedikasyon na ito, nakalimutan niyang alagaan ang sarili. Ang bagong pangunawang ito ay nagdulot ng halo-halong sakit at ginhawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang kanyang buhay ng may kalinawan na hindi pa niya nararanasan noon, na para bang isang maliwanag na liwanag ang nagbibigay liwanag sa kanyang landas. Si Marta, na laging maasikaso, ay napansin ang pagbabago ng mukha ni Leonora habang sila ay nag-uusap. "Mukhang nag-iisip ka, mahal. May gusto ka bang pag-usapan?" Tanong ni Marta na may malumanay na tono na nagparamdam kay Leonora. Nag-alinlangan si Leonora, ngunit pagkatapos ay nagpasya na buksan ang kanyang puso. "Iniisip ko kung paano ako umabot sa puntong ito. I tried to please everyone, and now I see that I've neglected my own wants and needs." Pinakinggan siyang mabuti ni Marta. Minsan kailangan natin ng oras na malayo sa lahat para makita ng malinaw ang mga bagay-bagay. Napakarami mong pinagdaanan, Leonora. Ang mahirap na oras na ito ay maaring maging pagkakataon para mahanap ang iyong sarili. Hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Ang mga salitang ito ay umantig sa puso ni Leonora na parang sinag ng araw sa maulap na araw. Ang ideya ng isang bagong simula ay nagsimulang lumiwanag sa kanyang isipan na nagdadala ng bagong pag-asa. Si Camila, na laging optimistiko, ay pinasigla rin si Leonora. "Alam mo kung minsan ang buhay ay nagpapabagsak sa atin upang tayo ay makabangon ng mas malakas. Maaaring mukhang mahirap ngayon, ngunit marahil ito ang oras na sa wakas ay maaari mong kontrolin ang iyong sariling buhay." Ang mga pagmumuni-muni na ito ay nakatulong kay Leonora na bumuo ng isang bagong pag-iisip. Alam niyang magiging mahirap ang hinaharap, ngunit nadaman niyang mas handa siyang ituloy ang kaligayahang gustong-gusto niya. Mabagal na lumipas ang mga araw sa ospital at nagkaroon ng maraming oras si Leonora para mag-isip. Sa pagitan ng mga pagbisita ng mga nurse at pakikipag-usap kina Marta at Camila, naisip niya ang kanyang buhay. Ang pagiging malayo sa kanyang pang-araw-araw na mga obligasyon ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong tingnan ang lahat ng may bagong mga mata, mas malinaw at hindi nalililim ng mga kahilingan ni Fausto at Mariette. Isang hapon, habang dumadaloy, ang malambot na sikat ng araw sa bintana, naalala ni Leonora ang kanyang kasal. Sa simula, hindi naging madali. Sinubukan niyang maging perpektong asawa para kay Faust, ngunit nagkaroon ng kawalan sa pagitan nila. Isang bagay na sinubukan niyang huwag pansinin, umaasa na. Sa paglipas ng panahon ang lahat ay bubuti. Ngunit pinalaki lamang ng panahon ang walang laman na ito na ginagawang imposibleng huwag pansinin. Naisip din ni Leonora si Mariette, ang kanyang biyenan na tila determinadong sirain ang anumang pagkakataon ng kaligayahan. Si Mariette ay palaging nasa paligid, kinokontrol ang lahat at lahat. Napagtanto ni Leonora na gumugol siya ng maraming taon sa pagsisikap na pasayahin ang isang taong hindi talaga tumanggap sa kanya. Ang paghahanap na ito para sa pagtanggap ay naubos ang kanyang lakas at kagalakan na mayroon siya. Ang pinakamasakit na isipin para kay Leonora ay ang tungkol sa hindi pagkakaroon ng mga anak. "Bata pa lang ako. Pinangarap ko na ang maging isang ina. Naiisip ko ang mga bata na tumatakbo sa paligid ng bahay at ang mga tawanan ay umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Ngunit ang pangarap na ito ay nalagutan ng hininga dahil sa kawalang interes ni Fausto at sa mga komento ni Mariette na laging nagsasabi na hindi pa handa si Leonora na maging isang ina. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang maniwala sa mga salitang iyon. Tinatanggap na maaaring hindi para sa kanya ang pagiging ina. Ngayon, sa ospital nagsimula siyang maunawaan kung gaano siya nagsakripisyo at kung gaano niya hinayaan ang iba na magpasya kung ano ang nararapat sa kanya. Ang bagong realization na ito ay parang isang call to action. Nagpasya si Leonora na oras na para kontrolin ang kanyang buhay at sumulong anuman ang mga hamon. Nagsimula siyang magplano ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago na makakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang mga pangarap at mahanap ang kaligayahang naiwan niya. Bagamat alam niyang hindi magiging madali ang paglalakbay, mas malakas ang pag-asa at determinasyon ni Leonora kaysa dati. At kaya, nagsimulang magbago ang kwento ni Leonora. Tulad ng isang bulaklak na namumulaklak pagkatapos ng mahabang taglamig, nagsimula siyang mapagtanto na mayroon siyang kakayahang lumikha ng isang buhay na tunay na kanya. Ang bawat araw sa ospital ay isang bagong pagkakataon para sa paglago,
isang pagkakataon na muling likhain ang iyong sarili. Kasama ang kanyang mga kaibigan sa kanyang tabi, handa si Leonora na harapin ang anumang dumating sa kanya, determinadong tuklasin kung ano talaga ang gusto niya at mamuhay sa buhay na lagi niyang pinapangarap. Tahimik na hapon nang mapansin ni Marta na iba ang hitsura ni Leonora. Mukhang nag-isip ka, mahal. May gusto ka bang ibahagi sa isip mo? Tanong ni Marta na may maamong ngiti, laging handang makinig. Huminga ng malalim si Leonora na parang naghahanda na sumisid sa dagat ng damdamin. Alam mo, iniisip ko kung paano umabot sa puntong ito ang buhay ko. I spent so much time trying to please others and conforming to what they expected of me that I lost myself. Ngayon, dito, malayo sa hustle and bustle, nakikita ko kung gaano ko iniwan ang sarili kong mga pangarap at mga pangangailangan sa isang tabi. Aniya, na naramdaman ang alon ng emosyon na sumasalakay sa kanyang puso. Si Marta ay nakinig ng mabuti, erot na may hitsura ng pag-unawa, ay sumagot. Minsan kailangan natin ng oras upang makita ng malinaw ang mga bagay-bagay. Napakarami mo ng pinagdaanan, Leonora. Ang sandaling ito ay maaaring isang pagkakataon para sa iyo na muling matuklasan ang iyong sarili. Hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Ang mga salitang ito ay nakaantig kay Leonora na parang sinag ng araw pagkatapos ng maulap na araw. Ang ideya ng isang bagong simula ay nagsimulang mamulaklak sa loob niya. At kasabay ng ideyang ito lumitaw ang isang pakiramdam ng pag-asa, tulad ng isang maliit na liwanag na naiilawan sa gitna ng kadiliman. Kahit na ang kanyang kasal ay bumagsak at ang kanyang kalusugan ay nabigo, natanto niya na mayroon pa ring pagkakataon na magbago at muling buuin ang kanyang buhay sa paraang nagpapakita kung sino talaga siya. Sinuportahan din siya ni Camila na laging optimistic. Leonora, minsan ang buhay ay nagpapabagsak sa atin upang tayo ay bumangon ng mas malakas. Maaring mahirap na ngayon, ngunit marahil ito na ang sandali na sa wakas ay maaari mo nang kunin ang renda ng iyong buhay. Panghihikayat ni Camila na may ngiti na puno ng kumpiyansa. Ang mga pagmumuni-muni na ito ay nagsimulang bumuo ng isang bagong Leonora. Alam niya na ang tatahakin ay magiging mahirap, puno ng mga hadlang at takot. Ngunit sa unang pagkakataon, nadama niyang handa siyang ituloy ang kaligayahang gustong-gusto niya. Sa paglipas ng kanyang mga araw sa ospital, naramdaman ni Leonora na napapalibutan siya ng ulap ng kalungkutan. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng buhay, ay tila mabigat, puno ng mga tao ng pagkabigo. Sinasalamin sa malamig at puting silid ang kalungkutan na laging sumasama sa kanya. Ang tunog ng mga aparato at ang malayong bulungan ng mga koridor ay bumubuo ng isang simponya ng paghihiwalay. Tila humahaba ang oras, napilit siyang hinarap ang mga katotohanang matagal na niyang itinago. Sa bawat panibagong araw, sa katahimikan ng ospital, nagsimulang magmuni-muni si Leonora sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang pagsasama. Naalala niya noong ikinasal siya, puno ng pangarap, naniniwalang pagmamahal lang ang kailangan niya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang mga pangarap na iyon ay kumupas, at ang katotohanan ay naging mga anino ng pagkabigo. Ikinasal kay Fausto, isang lalaking may mabuting hangarin ngunit hindi siya lubos na naiintindihan. Nawala si Leonora sa kanyang sarili sa isang nakasusuklam na gawain. Si Fausto ay maasikaso, ngunit hindi niya namalayan kung gaano kabigat ang kanyang mga inaasahan sa kanyang mga balikat. Palaging pinangarap ni Leonora na maging isang ina, isang pagnanasang nag-aalab sa loob niya na parang apoy. Gayunpaman, ang kakulangan ng koneksyon sa pagitan nila, ang pang-araw-araw na mga panggigipit at mga pagpapaliban, ay naging dahilan upang ang pangarap na ito ay lalong malayo. Naalala niya ang mga gabing tinanong niya kung nabubuhay ba siya sa buhay na gusto niya o nabubuhay lang. Ngayon, nakahiga sa hospital bed na iyon, na may mga tubo na nakakonekta sa kanyang katawan at ang patuloy na pagbip ng mga makina. Nadama niya ang kawalan ng mga bata bilang isang eko ng mga pagpipilian na hindi niya ginawa at ang mga pagkakataon na hinayaan niyang mawala. Nagsimulang pagnilayan ni Leonora ang lahat ng kanyang narating sa kanyang mga sakripisyo. Inialay niya ang kanyang sarili sa pagiging perpektong asawa, masunuring anak na babae at huwarang manugang. Ngunit sa daan, nakalimutan niyang pasayahin ang sarili. Sa bawat sakripisyo, isang piraso sa kanya ang nawala, hanggang sa isang bakante na lang ang natitira na sinubukan niyang punan ng nakagawian at pagsunod. Ang mga luhang kanina ay nakakulong. Ngayon ay tahimik na umaagos, puno ng sakit na matagal na niyang pinipigilan.
Sa gitna ng katahimikang iyon, may nagsimulang magbago sa loob ni Leonora. Sa unang pagkakataon sa mga taon, nahaharap siya sa malupit na katotohanan ng kanyang buhay. Mamuhay para sa iba nang hindi pinapayagan ang kanyang sarili na maging tunay na masaya. Napagtanto ni Leonora na siya ay nagtayo ng isang kulungan na binubuo ng mga inaasahan ng ibang tao at isang pag-ibig na, sa kabila ng pagiging totoo, ay sumasakal sa kanya. Ngunit sa paglipas ng mga araw sa ospital, naunawaan din ni Leonora na ang sakit ay maaaring maging daan patungo sa pagbabago. Ang bawat luha at bawat mahirap na pag-iisip ay nakatulong sa kanya na makalaya sa mga tanikala na nagpakulong sa kanya. Nagsimula siyang maunawaan na upang makahanap ng tunay na kaligayahan, kailangan niyang makipag-ugnayan muli sa tunay na babae at gumawa ng mga pagpipilian na nagpapakita ng kanyang tunay na mga hangarin. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Leonora ang paglakas sa loob niya. Parang may bagong liwanag na sumisikat na nagbibigay liwanag sa daan na nasa harapan niya. Sa lakas ng loob, nagpasya siyang oras na para iwanan ang nakaraan at hanapin ang kinabukasan na talagang nararapat sa kanya. At kaya, may pag-asa sa kanyang puso. Nagsimulang mangarap muli si Leonora. Hindi lamang tungkol sa buhay na gusto ng iba para sa kanya, kundi tungkol sa buhay na gusto niyang mabuhay. Si Leonora ay nasa isang silid ng ospital na napapalibutan ng malamig na puting dingding nang may isang bagay na hindi ka panipaniwalang nagsimulang mangyari sa loob niya. Parang may ilaw na bumukas na nagdadala ng panibagong lakas at tapang sa kanyang buhay. Napagtanto niya na handa na niyang baguhin ang lahat, bagamat alam niyang hindi magiging madali ang paglalakbay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kapangyarihan siyang gumawa ng isang bagay para sa kanyang sarili, isang bagay na maaaring makapagpabago sa kanyang kwento. Ang pagnanasa na ito, na nagmula sa mga tao ng kalungkutan at pakiramdam na nakulong, ay lumalakas sa bawat pagdaan ng sandali. Nakita ni Leandro na nag-aalaga kay Leonora kung gaano siya karupok at nakaramdam ng matinding pagnanais na tulungan siya. Sa lahat ng mga taon na ginugol niya sa ospital, marami siyang natutunang kwento at alam niyang mas marami siyang magagawa para kay Leonora. Naalala niya kung paano niya isinakripisyo ang kanyang mga pangarap at pag-asa para sa isang pag-ibig na hindi tunay na nakauunawa sa kanya at iyon ay nagpalungkot sa kanya. Isang hapon, habang tumatagos ang sikat ng araw sa bintana, umupo si Leandro sa tabi ni Leonora. Hinawakan niya ang kamay niya, naramdaman ang gaan ng kanyang karupukan. Nakatingin sa kanyang mga mata na dati ay nagniningning, ngunit ngayon ay tila mabigat sa pagkabigo. Nagpasya si Leandro na oras na para mag-alok ng bagong pag-asa. Leonora, simula niya sa malumanay na boses, marami akong iniisip tungkol sa iyo at kung ano ang maaari nating gawin. May bagong paggamot, isang bagay na sinusubok pa. Delikado, ngunit maaaring ito na ang pinakamagandang pagkakataon natin. Si Leonora ay nakinig ng mabuti, naramdaman ang kanyang puso sa pagitan ng pagdududa at pag-asa. Ngunit sa pagsasalita ni Leandro, napagtanto niyang nag-aalok siya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa isang bagong paggamot. Ito ay isang pagkakataon upang baguhin ang kanyang buhay, isang tahimik na paghingi ng tawad, at isang pagkakataon upang ayusin ang mga bagay sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, binigyan ni Leandro si Leonora ng isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Ang kalayaang gumawa ng sarili niyang mga pagpili. Hindi na siya ang babaeng sumunod sa gusto ng iba. Siya ay isang taong maaring magpasya sa kanyang sariling kapalaran. Habang iniisip niya ang panukala, naramdaman ni Leonora ang pag-alab ng pag-asa sa loob niya. Ito ay hindi lamang isang paggamot upang pagalingin ang kanyang katawan. Ito ay isang pagkakataon upang palayain ang kanyang kaluluwa na nakulong sa mahabang panahon. Sa loob ng maraming taon, nabuhay si Leonora upang pasayahin ang iba at umaangkop sa mga hulma na hindi nagpapakita kung sino talaga siya. Ang panukala ni Leandro ay tila hininga ng kapalaran, isang pambihirang pagkakataong maputol ang mga tanikala na nagpapanatili sa kanyang pagkakakulong. Nagsimulang isipin ni Leonora kung ano ang maaaring mangyari kung gumana ang paggamot. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nagising at naramdaman ang gaan ng pagiging malaya sa sakit, hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal. Naisip niyang imulat ang kanyang mga mata at makita ang isang mundong puno ng mga posibilidad, isang mundong tila malayo.
Naisip niya ang mga simpleng bagay na lagi niyang gustong gawin, tulad ng paglalakad sa dalampasigan kapag madaling araw, pakiramdam ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha, o paglubog ng sarili sa isang libro nang hindi nababahala sa oras. Nais niyang muling matuklasan kung sino siya at payagan ang kanyang sarili na maging ang taong lagi niyang pinapangarap. Ang ideya ng isang bagong buhay nang walang mga anino ng nakaraan ay parehong nakakatakot at hindi mapaglabanan. Ang kalayaan na tila isang malayong panaginip ay napakalapit na halos mahawakan ko na. Para bang ang universo, pagkatapos ng napakaraming hamon, ay nag-aalok ng pangalawang pagkakataon, isang pagkakataong mabuhay, magmahal at makahanap ng kaligayahan sa tunay na paraan. Sa espesyal na sandaling ito, nagpasya si Leonora na oras na para mangarap muli. Naunawaan niya na, upang makamit ang bagong buhay na ito, kailangan niyang maniwala sa sarili at gawin ang unang hakbang. Sa bilis ng tibok ng kanyang puso at panibagong determinasyon na lumalago sa kanyang kalooban, naghanda si Leonora na harapin ang hinaharap ng may tapang at pag-asa. Alam kong magiging mahirap ang hinaharap, ngunit sa unang pagkakataon, handa akong sumulong. Si Leonora ay dumungaw sa bintana ng ospital, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw at ang mga puno ay sumasayaw sa hangin. Habang ang labas ng mundo ay nagpatuloy sa gawain nito, hinayaan niya ang kanyang sarili na madala ng mga pangarap. Bawat minutong lumipas ay isang hakbang patungo sa isang magandang bagay. Sinimulan niyang isipin ang isang hinaharap kung saan hindi lamang siya isang nakaligtas, ngunit ang bayani ng kanyang sariling kwento. Ang paggamot na iminungkahi ni Leandro ay hindi lamang isang pagkakataon para sa isang lunas. Ito ay isang pangako ng isang bagong buhay. Isang buhay na handang yakapin ni Leonora ng buong lakas. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, ang ideya ng isang bagong simula ay tila tunay na halos napangiti siya. Naisip ni Leonora ang isang hinaharap kung saan makakabangon siya mula sa kanyang higaan sa ospital at muling tuklasin ang maliliit na kagalakan ng buhay, tulad ng pakiramdam ng simoy ng hangin sa kanyang mukha o paglalakad sa ilalim ng asul na kalangitan. Pinuno ng mga kaisipang, ito ang kanyang puso ng kaligayahang matagal na niyang hindi alam. Alam niya na ang daan ay mahaba at puno ng mga hamon, ngunit ang pag-asam ng isang magandang kinabukasan ay nagparamdam sa kanya na magsusulat siya ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, na puno ng pag-asa at mga bagong pagkakataon. Kaya naman, na may panibagong puso at mga mata na nagniningning sa pag-asa, nakipagkasundo si Leonora sa kanyang sarili. Ipaglalaban niya ang kanyang kaligayahan. Napagpasyahan niya na, anuman ang mga paghihirap, handa siyang palayain ang sarili mula sa mga tanikala ng nakaraan at tuklasin ang makulay na buhay na lagi niyang nais. Determinado siyang sumayaw sa hangin, tumakbo sa sikat ng araw, at yakapin ang bawat bagong araw bilang isang bagong pagkakataon na maging masaya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-iwan sa amin ng komento. Gusto naming malaman ang iyong opinyon.